Sa video ito po ay papakita ko po sa inyo kung paano po ang ginawa kong computation dun sa aking solar setup. Ang nakikita niyo po ay ginawa kong format sa Excel sheet para mas mapabilis po ang aking gagawing computation. Ngayon meron po diyang device list, wattage, tapos sa battery naman meron tayong parallel mode, meron ding series mode, tapos dito sa solar panel meron tayong parallel mode at meron tayong series mode. Tapos dito sa side na to, andyan yung mga equipment natin. Yan. At yung description, quantity, meron pang pricing yan doon sa dulo. At automatic po yan na magto-total na. Ngayon, dito lang po muna tayo mag-focus kung paano ko po ginawa yung aking computation gamit itong ginawa kong format sa Excel sheet. Ang first na ginawa ko po dito ay kinuha ko muna yung mga gagamitin ko sa aking solar. So, ang napili ko po ay itong ref at saka aircon. Yan po yung priority ko talaga na gagamitin sa aking ginawang solar setup. So, sa aking ref, meron po akong 300 watts. Kukunin po natin yung wattage niya, no, ng ating mga gamit. Sa aircon naman, meron akong 700 watts. Ayan. So, ang gagawin niyo lang po dito, yung 300 at saka 700 ay i-add lang ho natin yan. Kaya naman meron tayong nakuhang overall total power na 1000 watts sa ref at saka aircon, na yung ating ref ay may 300 watts at yung ating mga aircon ay may 700 watts. Kung hindi nyo pa po alam paano ang pagkuha ng wattage ng ating mga device sa ating bahay, yung mga appliances, ay panoorin nyo po yung aking video. Meron akong unang video na ginawa at yun po ay details, no, about dun sa kung paano mag-compute. So sa ngayon, ito ay ipapakita ko lang po muna sa inyo kung ano yung aking ginawang computation. So yun nga yung aking unang ginawa. Ginawa ko muna yung device list na gagamitin ko sa aking solar. So ref 300 watts, aircon 700 watts. I-add lang ho natin yan. Kaya naman ito na siya, nag-automatic na total. So meron akong 1000 watts overall total power ng aking mga gamit. Bibigyan ko po kayo ng example like dito sa cellphone charger, meron po akong 10 watts na cellphone charger. Pag in-add ko po yan, dito na siya magto-total. So ngayon naging 1010 watts na po. Ayun. Kaya napakadali yung ginawa kong format dito sa Excel sheet. Okay, so ang next na ginawa kong step ay kinuha ko po dyan yung kung ilang oras ko siyang gagamitin. Ito, yung aking usage hours. So, para mas maganda, gagawin ko na lang muna sa computation na to yung ating standard computation. No? Meron din ako ditong formula about din sa standard computation. Ayan. So, sa isang araw, in one day, ilang oras po ba ang ating isang araw? Ang ating pong isang araw ay meron po tayong 24 oras. Ayan. Tapos, meron din tayong tinatawag dito na sleep time. Siyempre, matutulog po tayo. Ilang oras po ba ang ating tulog? Usually, ay 8 hours. Ayan. Meron tayong total hours na 16 hours. Madali lang po ang computation yan. Sa loob ng isang araw na may 24 oras, i-minus natin dyan yung ating sleep time na 8 hours. Kaya naman, ang ating total hours na gagamitin natin, yung ating mga gamit ay 16 hours. Yan po. Kaya naman, ang ating usage hours po dito ay 16 hours. Pero mamaya po, babaguhin ko yan. Meron po akong gagawin dyan. Kasi itong ginawa kong solar setup ay pang low budget lang. So, ayan na. Nakuha na natin yung usage hours natin na 16 hours. At ang ating total power ay 1000 watts. Kaya naman ang next na ginawa ko po dyan ay itong aking overall total power na 1000 watts doon sa ref at saka aircon, minultiply ko po yan sa 16 hours. So ibig sabihin, 1000 watts overall total power ng aking mga gamit times usage hours na 16. Kaya naman may nakuha tayong 16,000 watts. Ibig sabihin yung 16,000 watts na yan, yan po yung ating power consumption a day sa loob ng 16 hours. Ayan na siya. Automatic nang nag-total siya. Ngayon, kung mag-add ako dito, like your speaker, meron akong 30 watts. Mag-add din po yan dito. Ayan, 1030. So, balik ulit tayo doon sa ating pinaka-standard computation. Ayan. Ngayon, nung nakuha ko na yung power consumption a day na 16,000 watts sa loob ng 16 hours, ang next na ginawa ko po dyan ay kung ilang battery yung ating gagamitin dito. Kung ilang battery po ba yan. Ngayon nga, meron tayo ditong battery na parallel mode at saka series mode. Doon sa parallel mode ay ang nagbabago po dyan, tandaan nyo po, pag nakaparallel po kayo, ay yung ampere.
Ito. Pag sa series mode naman, ang nagbabago po dyan ay volts. Ito. At saka yung kanyang ampere ay yun pa rin. Okay? So, ang aking pong ginawang setup sa aking solar ay series mode. Yan. Yun lang naman po ang tandaan nyo. Yung wattage, ganun din naman ang lalabas niyan. So, sa battery, meron akong ginamit na 12 volts. Tapos yung ampere niya ay 250 Ah. Ayan. 12 volts, ampere 250. Okay? Ayan. So, paano po ba kunin yung watts nito? Kasi kailangan ma-convert natin sa watts. At meron po pala tayong rules dun sa battery, ano? Ito, yung battery rules natin. Yung ating battery rolls, yung capacity, at least man lang ay malagpasan natin ng 50% above dun sa total power consumption natin a day. Yun nga, ang aking power consumption a day ay itong wattage po niya ay 16,000 watts. At ang kalahati po niyan ng 16,000 watts, ayan, lumabas na yung kanyang total, ay 8,000 watts. Doon sa ating battery rolls, capacity, at least, ang ibig pong sabihin nito, yung ating battery capacity, at least 50% above sa total power consumption a day. So, dapat daw mas mataas sa 50% yung ating battery capacity against dito sa ating power consumption a day. Kaya naman, nagkaroon na ako ng idea na ang aking palang power consumption a day na 16,000, ang kalahati po niyan ay 8,000 watts. So, ito yung ating habulin based dun sa ating battery rules, no? Na 50%. So, sa isang battery, meron akong 12 volts dyan na 250 Ah. Okay, isa. Ang nakuha ko pong total watts sa ating battery ay 3,000 watts. Yan na. Madali lang po i-total. Yung kung paano kumuha ng wattage. Yung ating volts at saka ampere ay multiply nyo lang po yan. 12 times 250 equals 3,000 watts. Ganon din po dito yan sa series mode. Ngayon, ang ginamit ko po dito ay series mode. Mamaya makikita niyo po dyan kung alin yung magbabago dyan sa series mode at ganun din dito sa parallel mode. So, balik tayo dito sa rules ng ating battery na 50% above. So, 8,000 against dun sa isang battery na 3,000, kulang, ano? Kulang. So, mag-add ako ng isa pang battery. Gawin ko ng dalawa. Doon sa dalawang battery na 12 volts na may 250 each, may nakuha na tayong 6,000 watts na total watts, no? So, kulang pa din. Kasi ang hahabulin natin dito ay 8,000. Dagdag pa tayo ng isa. Gawin ko ng tatlo. Ayun. Ayan guys, no? 9,000 watts against dun sa kalahati ng ating power consumption na 8,000 ay nalagpasan na natin. So, pasok tayo dito sa ating battery rules na at least 50% above sa total power. So, sumubra pa tayo, no? Sa 8,000. Kaya, pwede na yan. Pwede nang gamitin yung ating tatlong battery dito sa ating power consumption a day na 16,000 na ang ating usage hours ay 16. Yun lang po ang inyong tandaan, no? Malagpasan ng kalahati. Tapos sa series, parehas lang po yung wattage yan. Ang nagbabago ay ituro ko po sa inyo. Kagaya nito, meron tayong battery na tatlo. Tapos ang volts niya ay 12. Ang gagawin lang po niyan kapag series ay 3 times 12. Multiply lang po natin. Kaya naman meron tayong total volts in series na 36 volts. Pero yung ampere ay ganun pa rin, 250 ampere. Hindi siya nag-a-add yung ampere kapag naka-series. Kasi tumataas kasi yung volts. Kaya ganun. Ayan. Kung dito naman sa parallel mode, meron tayong tatlong battery. Tapos, ang kanyang volts ay 12. Ang parallel mode po ay hindi nagbabago yung volts. Kaya 12 volts pa rin siya. Total volts in parallel equals 12 volts. Ang nagbabago po dyan ay yung ampere. So, tumaas na yung ating ampere. Naging 750 ampere. Ganun po ang kanyang computation. Yan lang. So, yun nga, sabi ko, pwede na. Kasi nalagpasan na natin ng kalahati yung total watts power consumption a day na 8,000 against dun sa ating battery na meron na tayong 9,000 watts. Parallel mode man yan o series mode. Ayan. Pero mamaya, babaguhin ko yan kasi yung budget natin ay mababa lang. And dito sa ating battery, meron pa tayong balance, no? Nagkaroon tayo ng balance kasi ang dapat na mabuo natin ay itong 16,000 watts na power consumption a day.
Pero ito po, yung ating 7,000 watts na yan na balance doon sa ating battery, ay hahabulin ko natin yan mamaya. Hahabulin. Pero kung may budget kayo, sige, mag-add kayo ng battery. Subukan natin. Gawin natin 4 na battery. Ayan, 12,000. Gawin natin 5. 15,000, no? Malapit na siya dito, no? Gawin natin 6. Ayun, sobra-sobra na. 18,000 watts na yung ating 6 na battery na 250 Ah. Napakamahal po ng battery, kaya medyo talagang mapapagastos tayo dyan. So, balik tayo. Ngayon ko naman ng 3. Pero mamaya, babaguhin ko po yan. Nung nakuha ko na yung aking battery na gagamitin, ay ang next na ginawa ko po dyan ay kung ilang solar panel yung aking gagamitin. So, doon sa solar panel, may ginamit po akong malaking panel to. Ang kanyang volts ay 43. Tapos, ang rated watts po niya ay 595 watts. Tapos, may ampere siya na 13 ampere. Pagdating po dito sa ating panel, meron po tayong mga factor dyan na i-consider. Napakarami po, no? Magbibigay lang ako ng sample. Kagaya ng sikat ng araw, kung ang ating panahon ay maulap, or kung ang ating panel ay maalikabok, hindi mag-generate ng charge ng maayos yung ating panel. At itong ating rated watts na 595 watts na isang panel ay hindi naman talaga makapagbigay yan ng totoong wattage na 595 watts dahil sa mayroon nga po tayong factor. So, dito sa aking isang panel na 43 volts, 595 watts na may 13 ampere, ililist na po natin dyan yung ating factor. Yun nga, ang ginawa ko dyan ay 20%, no? Ginawa ko na yung list factor na 20%. Ngayon, kung i-apply natin itong list factor na 20% sa ating isang panel, ayan, ang kanyang total watts po ay 476 watts na lang. This 20% na factor sa isang panel. Ngayon, ang next na ginawa ko dyan ay kung ilang wattage po ba ang ma-generate ng isang panel na yan. Ito na, dito na papasok yung isang factor natin, no, na kasama na dun sa 20, yung ating sun window hours. Doon po sa sun window hours, kukunin lang natin dyan kung ilang oras mag-generate yung panel na yan. Usually, pagdating ng alas 8 ay mag-charge na yung ating solar panel. Mag-generate ng charge hanggang, sabihin natin alas 3, no? Hanggang alas 3, alas 8 hanggang alas 3. Ilang oras po ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hours siyang mag-generate ng charge. Ilalagay ko dito yung ating sun window hours ay 8 hours. At meron tayong generation charge sa isang panel na 3,808 watts. Yan po sa loob ng 8 oras. This factor 20%. Yan. So, ang ating pong babasihan dito sa ating panel, alin po ba ang ating hahabulin? Ang ginawa ko dyan ay ito yung aking binasihan, yung aking power consumption a day. No? Sa isang panel, meron na akong nakuhang 3,808 watts list factor. So, malayo, ang layo pa, no? Kasi ang hinabol ko dito ay itong 16,000 watts. Magdagdag pa ako ng isa pa. Gawin ko ng 2. Doon sa 2, na 952, multiply ko siya sa 8 hours, may nakuha na akong 7,616 watts. Kulang pa rin. Hindi pa rin siya maabot. So, gawin ko ng 3. Ayan. So, yung tatlong panel ko na 595 watts less factor ay nag-generate siya ng charge a day ng 11,424. Kulang pa din. Kulang pa din po. Dagdagan ko na. 4. Ayan, 4. So, kulang pa din, no? Kulang pa din siya. Kasi ang kailangan natin ay maabot natin itong 60,000 against dito sa ating generation charge ng ating 4 na panel. Dagdagan pa ng isa. Pero mamaya po, babaguhin ko po yan. Kasi medyo bitin na yung budget. Yun. Doon sa 5 panel ay nalagpasan na natin yung power consumption natin a day na 16,000 watts. At least man lang, no, mapantayan natin or malagpasan. So, dito sa ating 5 panel na may rated watts na 595 watts at nakakuha tayo ng final total watts list factor na 2,380. Tapos, multiply natin sa sun window hours na 8 hours, nakakuha na tayo ngayon ng 19,040 watts. Ayan. So, okay na yung ating panel against doon sa ating power consumption. Tapos, sabi ko nga kanina, no, itong ating balance sa battery, kanina, laki, 7,000 watts. No? Nabawi na natin. Alam niyo po kung bakit.
yung generation charge ng ating solar panel na 5 ay may sobra pa siyang 10,040 watts. Ito, against dun sa battery. So, ito na. Pambayad na natin yan dyan. So, may sobra pa tayo. So, nabawi na natin yung kakulangan ng battery. Pwede pa tayong mag-add ng battery dyan. So, yun. Yun nga, pagka parallel mode, yan. Ang nagbabago po dyan sa ating parallel mode ay yung ampere. Ito yung ating ampere. 13, no? Yung original sa isang panel. Nag-parallel tayo. Kaya naman may nakuha tayong 65 ampere. 13 times 5 equals 65. Pero yung kanyang volts ay yun pa rin. Ang akin pong ginamit dito ay series mode. Kung sa series mode naman ay iba. Pero yun pa rin yung generation charge niya a day. Parehas lang po yan. Ang nagbabago lang talaga yan naglalaro ay ampere at saka volts. Dito sa parallel, ang nagbabago po dyan, nag-a-add ay ampere. Pag dito naman sa series mode, ang nag-a-add po dyan ay volts. Kaya naman, dito sa ating series mode, ang ating pong volts ng 5 panel na may 43 volts ay 215 volts. Ayan na po siya, 215. At yung ampere ay ganun pa rin, 13. So, halos kompleto na yung ating ginawang computation. No? Ano ko lang, balikan ko lang para at least makuha nyo talaga. Pero mamaya may babaguhin ako dyan. Base doon sa aking ginawang computation sa aking setup. No? Yung budget lang talaga. Yan na. So, yun nga, kinuha natin yung device list na may wattage ako. Kagaya nito, yung ref ko, meron akong 300 watts. Sa aircon, 300 watts. Inad ko po yan. Kaya nakakuha ako ng 1,000 watts yung ating overall total power. Tapos yun nga, sa usage hours, kinumpute natin doon sa standard computation na 24 oras. Tapos mayroon tayong sleep time na 8 hours. Minus natin yan doon sa 24, kaya nakakuha tayo ng 16 hours. Kaya naman, ang aking usage hours dito ay ginawa kong 16. Doon sa loob ng 16 hours na yon, minultiply ko yung aking overall total power na 1,000. So, 1,000 times 16 equals, ito na yung aking power consumption a day na 16,000 watts. Okay? Tapos yun nga, ang sunod na step ay dito sa ating battery. At doon sa battery, mayroon siyang rules na yung battery capacity at least 50% above sa total power consumption a day. So ang ating 50% ng ating power consumption a day ay 8,000 watts. Ayan. Tapos sa ating battery, mayroon tayong tatlong battery at meron siyang wattage na 9,000 watts. Lagpas na po ang ating rules, yung battery rules, no? Yan, nalagpasan na natin yung kalahati ng power consumption natin na which is ay 8,000 at ang ating battery ay 9,000. At doon nga sa volts, no, kapag tayo po ay naka-series, tumataas yung volts, yung tatlong battery na may 12 volts, 3 times 12 equals, ito na yung kanyang volts, 36 volts. Tapos yung ampere niya ay ganun pa rin. Tapos dito sa parallel, ang ating volts ay ganun pa rin, pero ang tumataas po dyan ay ang ampere. Pero yung wattage po ay ganun pa rin yan. Yung total niya. Ayan. Tapos, yun nga, nagkaroon tayo ng balance dito sa battery kasi yung ating power consumption alin na 16,000 ay ang nahabol lang natin sa battery ay 9,000. Pero okay pa rin yan kasi nga safe na tayo dyan dahil dun sa battery rules. Pero kung isipin nyo, meron pa rin akong kulang dyan na 7,000 watts. At itong 7,000 watts ay yun nga, dahil dito sa ating solar panel ay atin pong napunuan yung 7,000 watts na kulang. Okay, so dito tayo sa panel. Ang ating panel na 5 na mayroong 43 volts, 13 ampere. Ang rated watts po niyan ay 595 watts. Tapos nag-list tayo ng factor dyan, 20%. At nakakuha lang tayo ng 476 watts sa isang panel, no? Yung isang panel, yung nakikita nyo dito, yan yung sa isang panel na 595 watts. Yan, gumamit tayo ng 5 panel dyan. Kaya naman, ang total na wattage po, less factor ng 5 panel ay 2,380. 2,380 watts. Yan. Ang next na ginawa ko dyan ay yun nga, yung ating sun window hours. Kinuha natin yung generation charge na which is mag-generate ng charge yung ating panel. Mag-start siya ng alas 8 hanggang alas 3. Kaya naman, yung ating nakuhang less factor total na 2,380 watts sa 5 panel times sun window hours kung saan mag-generate ng charge yung ating panel. May nakuha po tayong generation charge alin na 19,040 at ang ating pong babasihan sa ating panel ay itong ating power consumption na 16,000 watts. Sobra na siya, no? At yun nga ang sabi ko, pupunuan natin itong battery natin na
kakulangan na 7,000 watts at may nakuha nga tayong sobra doon sa ating solar panel na 10,040 watts. Yan. Yun na yung ipambayad natin dito sa ating balance sa battery. Napunuan na niya ang kakulangan ng ating battery. Tapos meron pa tayong natirang wattage dito sa 19,040 against dun sa ating power consumption na day. Ngayon, yun nga, low budget. Ang ginawa ko dyan ay ganito. Ang aking mga gamit na to ay gagamitin ko lang siya ng, sabihin natin, kagaya nitong aircon, gusto kong gamitin lang siya ng, halimbawa, 8 hours. Yan, 8 hours. Usage hours natin ay 8. Yan. Okay, so dun sa 8 hours na yon, yung overall total power natin, ang power consumption ko dyan ay 8,000 watts. Itong source, sige, lalagyan ko na rin. Source lang naman ito yun. Wala namang problema yan. 220 volts yung ating source. Ang kinuha ko lang dyan ay yung ampere ko lang, ampere. Doon sa 8 hours na gamit ko, dito sa aking ref at saka aircon, kagaya ka ng sabi ko, hindi naman talaga to umaandar ng dire-diretso kasi titigil yung compressor niya kapag naabot na niya yung pinaka settings malamig na, mag-off yung ating compressor, yung ref, ganun din. So doon sa usage na 8 hours, ayan, ang aking pong power consumption ay 8,000 watts lang. Tapos yung kalahati ng ating 8,000 based dun sa rolls ng ating battery ay 4,000. Kaya ang ginawa ko dito, gumamit na ako ng dalawang battery. So, doon sa dalawang battery na naka-series ang aking setup ay meron akong 6,000 watts na may volts na 24 volts. Ayan po. Tapos nagkaroon ako ng balance sa battery na 2,000 watts. Kasi hindi natin napunuan yung power consumption natin a day against dun sa battery. Ang meron lang tayo ay 6,000 watts sa dalawang battery. Pero at least doon sa battery rolls natin ay napaka-safe na po. Kasi halos nalagpasan na natin yung kalahati ng ating power consumption a day based dun sa rolls ng battery. Ng ating battery ngayon ay meron na tayong 6,000 watts. Safe na po yan. Tapos sa panel, ang ginamit ko po ng panel ay 4 lang. Ayan. 4 lang yung panel na series mode. Series mode po kasi mamaya pakita ko po sa inyo yung aking ginamit na inverter. At ang atin pong wattage dito sa ating solar panel dun sa 4 ay 15,232. Actually, sobra-sobra na talaga yan yung kanyang wattage na generate sa loob ng 8 oras. So, sabihin natin, bawasan ko yung oras ng generation. Gawin kong 7 hours. Pasok pa rin siya doon sa 8,000. Ang plan ko kasi ay mag-upgrade ng battery. Pwede pa ako mag-upgrade ng battery. Gawin kong 4 na battery yan na series parallel. Ayan. 12,000 watts na. So wala pang budget. Dalawa lang muna. Tapos dito sa aking ginawang computation, pwede pa akong gumamit dito. Magdagdag pa ng mga gagamitin ko sa loob ng 8 hours na yan. Kasi 8,000 watts lang sa loob ng 8 hours. Samantalang ang aking solar panel na 4 ay mag-generate siya ng 13,328 a day. So, pwede pa akong magdagdag dito ng iba pang gamit. Kagaya ng TV, meron akong 160 watts. Sa aking lights, sa palagay natin, meron akong 200 watts overall. Tapos, dito sa aking charger ng cellphone, meron akong 3 charger, 30 watts. Okay? Tapos, dito naman sa speaker ko, meron akong maliit na speaker na 50 watts. So, pasok na pasok pa rin siya, Ayan, 15,520 watts power consumption a day against dun sa ating solar panel. Meron pa tayong sobra. Tapos, pwede pa akong mag-add dyan kung anong gusto ko. So, ganun lang po ang pag-compute sa solar. Mas mabilis dito sa ginawa kong format. Yan. Ang ginamit ko pong inverter ay meron akong ginamit na inverter na 24 volts. Tapos yung kanyang wattage po ay 4,200 watts. Kasi tinaasan ko talaga yan kasi gusto ko na talagang mag-upgrade Ay yun nga, meron siyang 24 inverter module. Meron siyang 24 volts na 4,200 watts. Tapos yung kanyang pinaka minimum na input, mag-start siya ng 90 volts. I think 60 ata, 60 volts. Ito yung pinaka the best sa budget kung may low budget kayo na inverter. Magcha-charge yung ating inverter or mag-work siya. Starting volts niya ay 60 volts. Actually, itong inverter na to ay
gagana siya kahit walang battery kasi off-grid, on-grid to. So, 24 volts, tapos may charge current siya na 120 ampere. Actually, yan, programmable pa, no? Pwede mo baguhin yan. Kasi doon sa ating battery, ang ating ampere lang ay 250 ampere, no? So, hindi naman tayo pwede mag-charge ng mas mataas pa doon sa ating battery na 250 ampere, masisira po. Dapat, ano po, 25% lang yung ating uh, charge controller. Ito po kasi yung aking inverter module ay complete na po yan. At yun nga, na ano siya, napoprogram. Sige, subukan, ipakita ko po sa inyo. Kagaya niyan, meron tayong 250 ampere. Anong charge controller ang gagamitin natin dyan? Ilang ampere po ba ang dapat sa kanya? Ganito lang po ang computation dyan. Meron tayong 250 ampere. I-multiply lang po natin yan sa 0.25. 250 times 0.25 equals 62 ampere lang po ang dapat na charge controller dyan sa ating 250 Ah na battery. 0.25 lagi i-multiply nyo. Kagaya sa halimbawa, meron tayong 100 Ah times 0.25. Dapat 25 ampere lang yung charge controller na gagamitin natin. Sabihin natin 200 Ah, 200 ampere times 0.25 equals 50 ampere po na charge controller ang ating gagamitin. Ayan. Ayan, balik tayo dito. So, yun nga, ang aking setup, meron akong 24 volts na inverter na 4,200 watts. Ito po ang aking setup, series mode, no? Meron akong 24 volts. So, sakto, tama, 24 volts. Tapos yung aking battery, meron akong 250 Ah, 12 volts, 250 Ah, na dalawa. Mamaya, papakita ko po sa inyo yung computation dyan. Ako, talagang pagka-solar, mahal. Sa solar panel naman, meron tayong 43 volts. Ang open volts po niyan, I think kung hindi ako nagkakamali ay 50 yata. 43 volts o tsaka yung kanyang watts ay 595 watts, tapos yung kanyang ampere ay 13 ampere. Yan. Tapos nga, dito mamaya sa breaker, meron din kasing rolls yung mga breaker na yan. Tapos yung breaker, no? Ito, dito tayo. Ang aking gagamitin na breaker dyan, AC breaker. Ibig sabihin AC, ano? Hindi siya DC breaker. AC breaker, AC2 inverter. Ibig sabihin, from utility to inverter. Ang ilang ampere po ba ang gagamitin natin dyan? Madali lang po. Kunin nyo lang yung wattage ng ating inverter. Di-divide natin yan sa 220 volts. Okay, so punta tayo ng calculator. Ang aking gagamitin po dito ay 4,200 watts. 4,200 watts na inverter. I-divide lang ho natin yan doon sa 220 volts na source ng ating utility. Kaya naman mayroon akong 19 ampere na breaker dapat dyan sa AC2 inverter. So, 19 ampere. Okay. Pero hindi ho tayo pwedeng maglagay dyan ng 19 ampere kasi meron pong rules yung ating AC breaker. At ito nga po yung rules ng ating breaker. No? Breaker rules are not to exceed 80% of its capacity. Ibig sabihin, kung meron akong tawag dito 25 ampere, hindi dapat ang kanyang capacity po na kaya lang i-handle ay 80% ng 25 ampere. Hindi dapat lalagpas siya. Ngayon na, dyan sa breaker rated ampere na 25, ang kaya po niyang i-handle, yung about dun sa breaker rules, no? Yung breaker rules natin na not to exceed 80%. So, ilang ampere ang kaya niyang i-handle? Yung 25 ampere na yan. Ang kaya lang po niyang i-handle ay 20 ampere. Based dun sa breaker rules na ating susundan. So, 25 times 0.8 equals 20 ampere. Yan lang yung kaya niyang i-handle. Actually, pwede niyong lagyan yan kung ito ang ating breaker doon sa inverter to source na 19. Pwede yung pong tapatan yan, 19. Kaya lang, sa normal use, ang ating pong breaker ay mag-off, mag-automatic off sa normal kasi underrated po siya. No? So, anong gagamitin nating breaker dito sa AC to inverter na
kinumpute natin based dun sa 4,200 watts, i-divide by 220 na source natin. Okay, so madali lang po. Punta tayo dito sa breaker rules. Ang sabi dito, kailangan ay hindi siya mag-exceed sa 80%, no? Okay, so balik tayo rito. Ang gagamitin ko dito ay kunyari 20 ampere. Kulang siya, no? 16 against dun sa 19 na kinumpute natin kanina. Yung breaker po ito, yung rated ampere na breaker na gagamitin natin. Kulang. Gawin ko siyang 24. Ay, sorry. Bakit napunta doon? Gawin ko siyang 24. Ayun. 24 ampere ang pwede sa kanya dito sa ating breaker AC2 inverter. Okay, so maglalagay ako dito. 24 ampere dapat pala yan. 24 ampere na breaker. Dito naman sa AC breaker, no? AC breaker pa rin to. Inverter to AC load naman. Lagi ho natin tandaan na ang breaker po, ang function po niyan ay hindi siya yung nagpo-protect ng over voltage. Sa load po siya nagpo-protect. Kaya naman ang ating AC breaker ay magbe-base po tayo doon sa load na ating po-protectionan. Ayan, ang AC breaker, inverter to AC load. Ibig sabihin, inverter papunta doon sa load ko, na ang load ko ay, ito po, 1,440 watts. Yan yung aking load. Tanggalin ko muna ito siguro. Okay, wag na lang. Kasi pag tinanggal ko to, magbabawas yung ating ampere. Balik ko na lang sa dati. Yan. Ayan yung aking ampere over wattage overall total power, 1,440 watts. Ito yung ating babasihan doon sa breaker, no, yung load. Ngayon, paano ang computation yan? So, AC breaker, inverter to AC load. Okay, ang ating pong inverter ay naglalabas ng 220 volts. So, ganun din ang computation natin. Ang aking load ay 1,440 watts. Balik tayo dun sa calculator. 1,440 watts. I-divide lang ho natin yan sa 220 volts. Equals, meron akong 6.5 ampere. 6.5 ampere na breaker. Ayan. Ngayon, balik tayo dito sa rules ng ating breaker, no, na hindi dapat siya mag-exceed sa 80%. Anong breaker ang gagamitin natin dito? Okay, so balik ulit tayo dito. Maglalagay ako ng breaker na kunyari 16 ampere. So lagpas na siya, no? 6.5 lang po ang kailangan natin. At ang sa 16 ampere ay ang kanyang i-handle ay 12.8 based dun sa breaker rules. So, bawas, gawin natin 10 ampere. Lagpas pa rin siya, hindi pwede. Ayan. Kasi pag ginamit natin yung 10 ampere na to, na ang kaya niyang i-handle ay 8 ampere, tapos ang ating load ay 6 ampere, nako, delikado. Baka magkasunog pa. Bawasan natin yan, gawin natin 8. Ayun. Ayun guys, no? 8 ampere ang dapat pala na breaker dito sa ating AC load na may total overall power na 1,440 watts. So, ang gagamitin ko ditong breaker ay 8 ampere. Pero, hindi naman ho kasi talaga yan yung gagamitin ko na mga load. Marami pa eh, kung isipin natin eh. Marami. Pero yung pinaka-safe talaga, kung sure ka na wala ka nang ilalagdag dyan, hindi naman ho kasi sabay-sabay na gagana yan. Mayroon instances na pa isa-isa. Pero kung magsasaksa ka ng mga grinder or something, pwede mong taasan to. Kasi ang short circuit po ay talagang mataas yung ampere niyan. Pero based dito sa ating breaker rules, dapat yun talaga 6.5 ampere. Ang ating susundan, which is, ang dapat yan ay 8 ampere na breaker, no? Sige, gagawin ko na lang 16 ampere to. At least, pinakita ko sa inyo kung ano yung ating computation dyan. 16 ampere. Okay, so dito tayo sa DC breaker naman, to battery. Inverter to battery. Yan, ito yung pinaka-importante talaga. Ngayon, ang babasihan natin dito ay yung wattage ng ating inverter at saka yung volts ng ating battery. Na ang gamit ko po dito ay series at ang kanyang volts po ay 24 volts. So, ganito lang. Balik tayo dun sa ating calculator. 4,200. Divide natin yan sa 24. Kaya naman mayroon akong 175 ampere na breaker. So, ang kailangan ko pala dyan na ampere ay 175 from inverter to
battery. Dito ulit tayo sa ano, balik tayo dito sa rules ng ating breaker. No? Gawin kung 200 ampere. So, hindi siya pwede, yung 200 ampere, hindi pwede kasi ang ating kailangan dyan ay 175 amperes, which is ang ating nakuha lang dito ay 160. Actually, pwede mong gamitin yan, kaso in normal usage, pwede siyang mag-trip off kasi underrated. So, gawin natin 250. Lagpas-lagpas naman siya. Naging 200 na. So, hindi pwede lalo. Hindi pwede. So, gawin natin. Actually, yung sa breaker, nagtingin ako. Nakikita ko lang 250 at saka 200. Balik sa 200. Kung may 221, sige, subukan natin. Ayun. Ito guys, no? Mas malapit, 220. Ang kaya niyang i-handle ay 176 ampere na load. Kung ako ay pwede na to. Yung 220 ampere. 220 ampere. Yan. So, 220 ampere. Sige, gawin ko na lang 200. Kahit na kulang. Kasi hindi naman mag-short yan eh. Pag nag-short kasi, kagaya yan, lumabas na yung ampere ng ating battery ng 250. Pag nag-short yan, sigurado. Kung maglalagay man ako ng 250, pwede na rin. 250. Ang kanyang i-handle ay 200. So, sige. Ang susundan na lang ho natin ay itong ampere ng ating battery na 250. At safe na tayo dito sa 200 ampere. So, tatapatan natin yung ampere na rated ng ating battery. Gamit ako dyan ng 250 ampere. Tapos, ang next po ay dito sa DC breaker, no? DC breaker. Ayan. Ang breaker ng panel at sa battery. Okay, ilang ampere po ba ang ating panel? Yun nga, ang aking setup ay series, no? Kaya dito tayo magbe-base. Ang aking pong ampere ng aking panel ay 13 ampere. Pag series po, maintain lang yung kanyang ampere. Ang volts yung nagbabago. Pag parallel naman, nag-add yung kanyang ampere at ang volts ay maintain. Walang pagbabago. Paano computation dyan? Wala na tayong gagawin computation dyan kasi andyan na yung ampere niya, 13 ampere. Unlike dito sa isa na naka-parallel, nag-add yung ampere. Doon pa rin tayo, 13 ampere. 13 ampere. So, anong breaker ang kailangan natin dito sa 13 ampere na yan? Sige, balik tayo dito, gawin kong 13, tapatan natin yung 13. Based dun sa rules ng ating breaker, alanganin. Ang kaya niyang i-handle ay 10.4 lang. Ito po kasing panel, pag nag-short po, meron pong maximum current yan kapag nag-short. At nabasa ko dun sa panel, 14 ampere. Alanganin yung 13 ampere natin. Gawin natin 16. Ayan, 12. So, kung tutusin, pwede na po, ano? Pero underrated po yan. Gawin natin, kung may 17 ampere, pwede. 18, pwede. Basta hindi siya nagkakalayo, malapit lang, okay na yun. So, short circuit dun sa 18 ampere, 14 ampere, alanganin. Ang gagamitin na lang natin dyan ay 16 ampere. Which is, ang kaya niyang i-handle na load ay 12.8. Pasok siya dito, konti na lang ang diferensya sa 13 ampere na panel. So, ang gagamitin kong breaker dito ay 16 ampere. Okay. Tapos dito sa DC surge protection, hindi ko na masyadong kabisado to. Ito pa ay ginagamit sa lightning, no? Yung kidlat. Tapos yung transfer switch, pwede yung gawin yung 50 ampere o 60. 50 o 60. Ang ginamit ko po dyan ay 60. 60 ampere. Tapos, yan nga, ito yung sa box natin, no? Mga breaker na yan. Dito, ang ginamit ko, 60 kVA ba yun? 60 kVA. Tapos, dito, meron akong 24 na rails. 24 rail. Box. Mamaya, papakita ko po sa inyo. Pati yung price. Yung PB wire ko, panel wire. Ang recommendation ng supplier dyan ay 10. Ang sukat, no? 10 AWG. 10 AWG. Black at saka red po yan. 10 AWG. Or pwede rin din yung 12, no? 12. Pero ang binili ko ay 10 para sure ball. Tapos yung MCV connector, bumili ako ng isang set yan. 100 pieces. Isang set. Tapos dito yung clamp, no? Saka yan, clamp. Yung nakikita ko po sa inyo, yan. 4 AWG yan. Para doon sa kanyang battery na 250 ampere. Papunta rin doon sa kanyang inverter. 4WG ba? Tingnan natin. Meron akong ginamit dito. Saan na yun?
Wala, hindi nakalagay. Ayun, 4 nga to. Okay, simbalik tayo rito. Tatlo yan. Kasi tatakbo siya papunta dun sa inverter at battery. Tapos inverter to breaker. Yung ganun. Tapos dito naman meron akong biniling balancer dyan. 24 volts battery balancer. Okay, so yan. Yan yung aking mga gamit. Yan. Ang aking ang mga price naman ay ito. Pakita ko po sa inyo. Punta ako dun sa aking Lazada. Lahat po yan ay sa Lazada ko lang binili. Ito na yung mga in-order ko sa Lazada. Andyan yung mga presyo niya. Kagaya nito, yung solar battery, DC cable, no? 16mm squared. Pero ang binili ko dyan ay ito po. Pag sa Lazada, ingat kayo. Kailangan masinop kayong mag-check, no? Kagaya nito, meron siyang mga variation. So, ang binili ko po dyan ay 25mm squared na 0.5 yung haba. Ibig sabihin po yan ay kanyang gauge po ay 4. Tapos, naigsi lang siya 0.5 meter kasi pang series ko lang yan. So, meron tayong 550. 550. Yung sa battery, 550. 0.5. Dito yun. 0.5. Ang price niya ay 550. Tapos, ilang piraso? Isa. Set na ako kasi yun. Ayun na, lumabas yung total dito, 550. Tapos yung isa naman, 1,089.9. 1,089.9. 1,089.9. Isang set din po yan. At ang sukat niyan ay 1.2 meter. 1.2 meter. 1.2. Ayan. Ayan. Ito naman ay 0.5 m. Ganyan lang po. Mabilis siya talaga. Tapos yung isa, 1,696, no? Ano pala ito? 1,089.89. 1,089.89. Tapos dito, meron tayong isa na 1.5 meter. 1.5 meter. At ang kanyang price ay 1,696.92. 1,696.52. Ayan na. Tapos yung battery balancer ko, dito muna tayo sa, pwede namang hindi kayo bumili nito, pero sige, sama na natin. Yung kanyang meter, no? 659. Wala siya, hindi siya nakalagay dito. Sige, doon lang po muna tayo sa basic. Okay. Ito na yung aking battery. Actually, ang ginamit ko dyan ay for 250 Yung in-order ko kasi ay 12, yung tag 12,500 na 200 kaya kinancel ko siya. Balik tayo, dito tayo sa to, yung battery balancer. Kailangan talaga to. 724 battery balancer. 724. Isa. Okay, tapos, yung breaker na, sabi ko nga, nagbago ako ng breaker. At ang na-order ko nga dito ay 200 ampere. Pero okay lang. Ito po ay DC breaker. Ang lagay natin dito ay 250. 200, okay na. 200 ampere. 160, okay lang. Malapit naman siya dun sa 175. Safe pa rin yung ating pinaka-battery. Sige, 200 na lang. Tapos, ang quantity niya na isa. Magkano presyo nun? 985. 985. Tapos, yung isang breaker natin na DC breaker din. 16 ampere. 495.69. 495. 400. Ay, hindi. DC. Asan yung DC? Ito. 495.69. Tapos, isa. Tapos ito. Ano pa? Yung battery natin, ang bili ko sa battery ay yung 12 volts 250 ay 14,500 na dalawa. 29,000. Tapos yung ating
Inverter module. Ito, yung kanyang trunking, 101. Anim yung binili ko. May sukat po yan. Yan. Length 100 cm tapos 40 mm by 40 mm. 100 cm yung haba. 101. Trunking ito. 101. Ilan yun? 6. 6. Tapos, next. Puro Lazada lang yan guys. Basta importante ay kailangan nyo talagang masinop mag-check. Ito yung ground lug, no? Meron akong binili tatlo. Ground lug. Tatlo. Magkano yung isa? 45. Share ko po sa yung link nito para at least magkaroon kayo ng idea. Tapos itong isa naman ay yung splice, yung pangdugtong dito. Yung pangdugtong yan, yung tawag dyan, yung splice. 65, may order akong tatlo. 65, tatlo. Tapos 65 pesos. Tapos ito yung aluminum rail, no? May order ako dyan 6. Malapad kasi yung panel ko, kaya 3 bar na gamitin ko. At ang kanyang haba po ay nakalagay 2.4 meters. 589. 589 na tatlo. 2.4 meters ang haba niyan. Depende po kung ilang panel yung gamitin nyo. Tapos dito naman yung mid clamp, yung sa gitnang clamp ito, 35, may binili ako siya. 35 mid clamp ito, 35, 9 pieces. Pang-ipit po yan sa panel. Tapos yung end clamp naman, ito, 6 na peraso. Yung sa dulo-dulo, 35 din. 6. Tapos yung sa pinaka-stand niya, no, yung foot, load foot, yan. Meron akong 24. Dinamihan ko kasi mabigat yung panel, 5 na malalapad. 60 times 24. Yan. Tapos, ano pa ba? Okay na, kompleto na ako sa reels. Yung railings. Dito naman tayo sa wire. May binili ako dyang wire. Dito muna tayo sa panel, no? Ang aking panel po ay 4 yan. 1, 2, 3, 4. At ang presyo po ng isa ay 8,648.03. 8,648.03 na 4. Hindi pa kasama yung mga shipping dyan. Ito yung mayroon akong in-order na wire. Sayang. Kasi bumili ako isang bundle. Okay. Next. Tapos may mga breaker din akong in-order. Sayang din yung iba dyan. Kasi nag-upgrade kasi ako. Ang plan ko kasi ay pang pang 100 AH na battery. Ito pa, pati ito. Ito yung sa box natin na meron siyang 24 ways. 2096. 2096. Saan na yun? Ito. 24 ways pala. 24 ways. At ang presyo niya ay 2,096. Dito makakapag-budget talaga kayo. Pwede nyo i-mekas-mekas yung mga ano yan. Tapos ito yung isa sa sayang, no? May order ako 125 ampere. Tapos yung 20 ampere. Ito yung isa sa in-order ko rin yan. 575. 575. Saan na yun? Ilang ampere to? 63. Yan yung papunta na sa load ng aking inverter. Hindi siya nakasama dito. Wala. Sige, lagay ko na lang dito. Kasi automatic po ito. Pwede mo siyang iset yung kanyang ampere. 575. Tapos yung inverter to easy load na 16 ampere. Ito 16 ampere. 401. Isa. Tapos yung surge protection to 60 KBA ata yan. KA nakalagay. Hindi ko na masyado kabisado. DC current, DC 600 volts. 479. 479. Isa. Tapos yung transfer switch natin na ito.
Yung ginamit ko, 63 ampere, 1,581. 1,581. So, ano pala ito? 63 ampere. Okay lang yan. Importante yung ating sa mga load. Tapos ito, yung PB wire. May binili ako dyan na wire. Ito, yun. 6mm squared, 10 AWG. Bundle po yan. Ang kanyang length ay 30 meters. No? 30 meters. 2,106.02. 2,106.02. Ang size niyan ay 10 AWG. Kapal po yan. 10 AWG na 30 meters. Black at saka red. Black at saka red. Same price. Ayan. Hindi. Yung red, ang black po natin is 2,149. 2,149. Okay. Black. Ganyan po. Ganyan lang kadali ang aking ginagawang computation sa ating solar. Pwede yung imikos-mekos yan. Tapos yung set na binili ko, no? Yung connector. Ito yung aking connector, no? Set po yan, 100 pieces. 100 pair. Yan, 100 pair. At ang presyo po niyan ay 3,983.70. 3,983.70. Hindi pa kasama ang mga shipping dyan. So, halos kompleto na. Ito na lang yung inverter module. Power Master ang binili ko dyan. Yan. Ang kanyang watts ay 4.2. Tapos 24 volts DC. Configurable po ito. Yung inverter na yan. Marami kayong configure dyan. Ang price po niya is 20,040.02. 20,040.02. At ang kanyang pieces ay isa, quantity. Ayan. So, halos kompleto na, no? Ayan. Tingnan natin kung magkano inabot po yan. Ang ating total sa ating setup na to. Ito. So, ang kanyang price po ay ayan, 89,202. Yan po. Hindi pa kasama yung mga shipping dyan. Sabihin natin, ang shipping natin sa Lazada ay sabihin natin 5,000. No? 5,000 yung shipping lahat-lahat na. Overall. So, more or less, no? Less than 100,000. Yan pala yung estimated. Less than. Tapos magbabayad ka pa ng installation pala. Yan. Plus installation. Ang single sa installation, hindi ko alam kung magkano singilan dyan. Kung marunong kayo, mas maganda. So, dito sa ating setup na solar, meron tayong 2 battery, 4 na panel, at ang ating usage hours ay 8, na may overall total power tayo ng 1,440. Ang ating pong budget ay 94,202. Ayan. Okay. Doon po sa ating inverter, pag pumili po tayo ng inverter, ang lagi po nating sa isip ay kung ano yung ating overall total power na paggamitan. Ito po, ang pinili ko ay 4,200 watts. Sobra-sobra na po siya doon sa 1,440 or 1,000 watts. Dapat po ang talagang kailangan na gamitin dito ay at least 2,000 watts or 3,000 watts. Yung 3,000 sobra na rin yun. Kaya lang may plan ho kasi ako talaga na mag-upgrade, no? Kaya dito sa battery, gagawin ko pong 4 yan. Yung aking battery. 4 na battery. So, doon sa 4 na battery, meron akong 12,000 watts. At konti na lang ang differential dito sa ating power consumption. So, ibig sabihin, pwede pa akong gumamit dyan ng more hours kung hindi ko gagamitin itong mga to. Pwede pa akong gumamit dyan ng, sabihin natin, 16 hours. No? Yung kanina. 16 hours. Yan, 16,000. Tapos dito, pwede ako mag-upgrade. Pwede kong gawin 5 na panel. Yan. Ayan na. Pasok na siya doon sa 5 panel. Kung may budget pa rin ako, gawin ko na tong 6 na battery. Yan. So, 18,000. Sumobra na. Pwede pa akong magdagdag dito ng mga gagamitin. Ganyan lang po. Ganyan lang yung ginagawa ko. Okay, so yan. So, sana ay may natutunan kayo sa video to, no?
Kung bago pa lang po kayo sa ating channel, ay subscribe na lang yung ating channel at pakiclick yung notification bell icon para lagi po tayong updated sa ating mga video gagawin. Kung meron po kayong correction dito, i-comment nyo lang. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po sa ating lahat.